الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Samtang dadako tayo sa araw na ito, pick-upin natin yung mga kahusayan ni Abu Bakar, no? At makikita natin isa rito ang buhay ni Abu Bakar ay siya ang kalugod-lugod sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga sahaba. At ang taong ito ang hindi makakayanan sa mga pagbibigay ng mga sadaka, ganun din sa mga kaalaman, matalino din ang taong ito, no? So, alhamdulillah, isa-isahin natin bago tayo dumako kung saan bago siya maging khalifa, itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Una, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang mamatay na si Abu Talib, at dito alam natin na mamatay si Abu Talib, walang ibang magiging bisa o pasaporte ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban kay Abu Lahab. Yes, ginampanan nito ni Abu Lahab na siya ang maging bisa para walang makagalaw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. But hindi nagtagal dahil isa sa namumuno sa mga Quraysh, mga musyrik, itong si Abu Lahab, ay nabuyo ito ng mga namumuno sa mga Quraysh. That's why sa loob lamang ng isang linggo, knows best, binitawan ni Abu Lahab ang bisa o pasaporte niya sa kanyang pamangkin. So dahil dito, ay lumala ang sitwasyon sa Makkah at itinaboy na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ayaw niyang tumigil sa pagbibigay ng da'wa sa mga tao. So, tinaboy siya sa labas ng Makkah. Pinilit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa puntong ito na maghanap ng mga tribo upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may kalakip na suportahan siya upang matulungan siya na maisulong ang pananampalatayang Islam. So, kailangan niya ang mapwersang tribo. So, dito sinubukan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpunta sa Taif. Sa Taif dahil ito ay medyo malakas na tribo at alam natin may mga Quraysh na kung saan may bakasyonan sila sa Taif sapagkat malamig ang lugar doon. Mataas ang lugar doon kapag magtagilit, alos na pupunta ang mga namumuno ng Quraysh sa Taif. So, ngunit hindi ito pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapagwagyan niya ang mga Taif, mga tao na namumuno, mga bata, mapatanda, mababae, mapalalaki, bagkus siya ay tinaboy na sinasaktan o binabato ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapababae man, mapambata, lalaki man, matanda. So sinaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itinaboy doon at pinagbabato at nasugatan dito. Alam natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, hindi porket nasaktan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin pinabayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. No. Ito ay isang aral na dapat mangyari sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kompletong Islam. Meaning ito ay nagbibigay ng moral lesson sa mga kamusliman na kung sayo ay dumadanas ng mga pagsubok, balikan natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang wisdom ng bagay na yan. Ang ala kasi hindi natin yung kanyang kaalaman, hindi matarok ang kanyang kaalaman. Maalam mga Allah subhanahu wa ta'ala, of course, alam niya hinaharap, alam niya mangyayari. That's why, pinapangyari niya ang mga ganyang naulila, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bata pa siya, walang ama, walang ina, mga pasakit ng mga Quraysh sa kanya, pinahihintulutan, mga pananakit ng mga Quraysh, pinahihintulutan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magbigay ng malaking alaala sa bawat kamusliman na sino mang bigyang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon tayong pattern na hindi tayo dapat malungkot, malumbay o madismaya sapagkat tunay ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam nakalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinusubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, lalo na tayo, susubukan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag yung kalimutan, kapag mayroong pagsubok ang Allah subhanahu wa ta'ala, may nakadaan na mga magagandang mga kagantimpala dito sa mundo ito ang Prophet at sa kabilang buhay. Tingnan yung Prophet sallallahu alaihi wasallam after this Isra wal Mi'raj, napakalaking gantimpala nito. Biro mo, akit siya sa kalangitan, Allahu Akbar. Lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng mga pinagdusaan niya sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kamay ng mga hindi mananampalataya,
Inakyat siya sa langit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. So napakalaking gantimpala. That's why, kung meron tayong pagsubok, mayroon kong tiyak yan na may naghihintay sa ating maganda na biyaya. Okay? Kaya hindi tayo dapat madismaya. Pag tayo may problema, balikan natin ang mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi niya napagbagyan ng time ang mga tao roon. So hindi siya makapasok sa Makkah. So paano niya may pagpapatuloy ang dawa? So dito ay humingi ng tulong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga hindi mananampalataya. Nag-utos siya ng tao, hindi siya pumupunta. Ngunit i-deny siya ng mga Nobel doon sa Quraysh. Ayaw siyang bigyan ng pasaporte o visa o proteksyon para makabalik sa Makkah. Isa sa mga nagbigay sa kanya ng proteksyon para makabalik sa Makkah na pinahintulot naman na Subhanahu si Banu Mutaim. Itong si Banu Mutaim, alam natin, ito noong pinalayas din sila na magkaroong kasunduan na si Abu Talib doon sa isang kalupaan ni Abu Talib, pati ang kanyang angkan, mga kamag-anak, nandun sila. Si Banu Mutaim ang nagbibigay ng pagkain nung maubusan na sila ng pagkain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Almost kung dahon-dahon na lamang ang kanilang kinakain. Pero si Banu Mutaim, patuloy siyang nagbibigay ng tulong sa Prophet sallallahu alaihi wasallam nang nakalihim at nakatago. So dito siya rin ang nagbigay ng proteksyon na pinasalubong sa kanyang mga anak. Talagang suot ng mga anak nila ang kanilang sindata sa pakikipagdigmaan. At na time na sila ginalaw, makikipagdigmaan sila. At sabi ng kanyang mga, hintayin niyo ko sa Kaaba. Sapagkat ang hilig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag siya papasok ng Makkah, nagsasagawa siya ng dasal doon sa Kaaba. That's why hihintayin ko kayo doon. So bilang protection, nakabalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this moral lesson, ito ay isang dalil na pwede tayong humingi ng tulong sa mga hindi kumakalaban sa atin, sa mga hindi mananampalataya. Like for example, kung tayo ay mag-apply ng kuryente, wala naman Muslim na nagkakaroon para bigyan tayo dito ng kapahintulad ng magbabigyang linya ng tubig. So kayo tayo hihingi ng tulong sa mga hindi mananampalataya. Ganon din ang electrician. Ganon din yung mga, like for example, kukuha tayo ng pasaporte, NBI. So wala tayong mapagkukuha na yan. That's why, ang Islam talagang napakaganda, kompleto. So pwede tayong lumapit sa kanila in case of necessity. Especially ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dito kung bakit siya humihingi ng tulong para makabalik sa Makkah, para ipagpatuloy niya ang kanyang misyon. So nung makabalik siya sa loob ng Makkah, so dahil ito ay Hajj season, sinamantala niya every 10 na magbigay siya ng dawa. Niya lamang, ito ay sa gabi. Sa gabi na tahimik, halos tulog ang mga tao. Sino ang kasama niya? Walang iba kundi si Abu Bakar. Si Abu Bakar radhiyallahu, siya ang palaging kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sitwasyong mga crucial na mga kalagayan, mga delikadong kalagayan, mga opinyon na malalalim at mga opinyon na kung saan ang kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinseridad. Si Abu Bakar ang pinipikap niya. Kahit sino magbigay na suggestion, Abu Bakar ang kanyang pinipili. So meaning, ganito kalapit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Abu Bakar radhiyallahu. Even na sa gabi, kasama niya rito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para magbigay ng mga da'wa sa mga tent. At malaki ang pakinabang dito ni Abu Bakar dahil bakit? Sapagkat alam niya ang mga life age ng mga tao. Kahit sa labas ng mga Arabian tribes, alam niya. So alam niya ang mapwersang mga tribo, alam niyang mahihina. That's why tuturuan niya Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil ang hanap niya mag-embrace sa Islam at tutulong sa kanya, meaning laalis sila sa Makkah, tatanggapin sila, susuportahan Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailangan malalakas na tribo. So walang tumanggap sa Arab tribes maliban sa mga Ansar. Sa Madina, na-tiyempuan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil may kaalaman sila sa mga akhlak, so tinanggap nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkakaroon pa sila ng meeting sa hating gabi na, kasama pa rin niya si Abu Bakar. So si Abu Bakar ang palaging kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ganitong mga crucial o mga alanganing mga kalagayan. Okay? Alhamdulillah. So ganoon din, alam natin, nung pinahintulutan na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-immigrate ang mga Muslim sa Madina dahil nag-embrace ng mga Ansar at handa na siyang tanggapin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon at ipagtanggol, talagang tutulungan siya. Kaya tinawag silang Ansar, tutulungan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggang kamatayan. At alam natin, ito ay mga Ansar na ito ay nagkakaroon na talagang hidwaan doon ng mga digmaan, bihasa sila sa mga digmaan. That's why alam yan ni Abu Bakar radhiyallahu. So alam natin nung mga Muslim ay pinahintulutan na ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay mag-immigrate sa Madina.
nakiusap si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nasabi niya, "Ya Rasulullah," sabi niya, "Maaalsa na, ay gusto ko na talaga, gusto na natin si Abu Bakar, alam natin, nakaraan sinabi natin, gusto niya nang magkaroon ng ibang buhay, bagong buhay. That's why nakiusap siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," sabi niya, "kung maaalsa na, maglakbay na ako sa Madina." Pero ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Huwag kang magmadali, Abu Bakar. Malay mo, mayroong ibigay sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na makakasama." So natulungan niyo agad ni Abu Bakar dahil ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na makasama niya si Abu Bakar sa kanyang paglalakbay. Kaya sabi niya, "Huwag kang magmadali. Baka ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbigay sa iyo ng makakasama." Ang linaw eh. Sino bang binibigyang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kundi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why sa panahon yun, bumili pa siya ng dalawang masasakyan nila, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar. Pero binayad dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya sumakay hanggang hindi niya pinahintulutang bayaran ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagpunta sa Madina. So that's why makikita nyo rito, naiwan doon si Ali radhiyallahu anhu. Pero tingnan nyo, instead na si Ali ang piliin niya, pinili niya si Abu Bakar. Dahil alam ng mga sahaba, lahat sila, maging si Ali radhiyallahu anhu, ang isang kalugod-lugod na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakar. Walang mauuna sa kanya. That's why sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kung hindi lamang ako ginawang khalil ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin kong khalil si Abu Bakar." Iba ang khalil, iba ang sadiq. Sadiq is a friend, kahit sino pwede mong maging kaibigan. But if you use khalil, only one person lamang, hindi ka na pwedeng gumawa ng pangalawang khalil. That's why sabi niya, "Kung hindi lang ako ginawang khalil ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin kong khalil si Abu Bakar." Pero dahil ginawa na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya na pwedeng gawing khalil si Abu Bakar. That's why alam ng mga sahaba, itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay igit niyang kinalulugdan si Abu Bakar sa lahat ng mga sahaba. Isa sa pruweba na ipinakita natin nakaraan sa chapter 9 verse 40, nung tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na sahibun. Sahibun, itong si Abu Bakar doon sa yungib nung sila maglakbay sa Madina. Ganon din alam natin, sinabi ko rin nung magkaroon silang hidwa ni Umar bin Khattab at saka si Abu Bakar dan anhuma. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? "Punta ko sahib. Imanan niyo muna ang aking companion." So nakita niyo, tinatawag siya ng companion bukod sa kanila, tinatawag niya si Abu Bakar na sahibun. That's why tinawag itong one of the kunya ni Abu Bakar and the first caliph is sahibun. Siya lang ang tinatawag na sahibun ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So makikita natin ganito ito kalugod-lugod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang itong si Abu Bakar ang unang kalifa sa pananampalatayang Islam. And remember, itong si Abu Bakar ay hindi ito nag-miss ng isamang digmaan pagka ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is there. Kailangan nandoon siya. Kaya kailanman ay hindi nag-miss ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa digmaan ni isang digmaan. Basta nandoon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak na nandoon din itong si Abu Bakar. Dahil ang papel ni Abu Bakar, kung bakit palagi siyang nandoon, siya lamang ang tanging nagbibigay ng suporta sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Natatakot ang lahat ng sahaba na suportahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, baka nila mapabayaan. Ngunit si Abu Bakar, hindi siya natatakot na bigyan niyang suporta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why kapag siya nasa station center niya, yung station center ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bibigyan siya magandang lugar. Tapos yung mga Muslim maglilinya para makapagdigman. Yung kanyang station center, tinitignan niya kung paano didiskartin. Nandoon lang si Abu Bakar. Sakaling sa lakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya lang ang tanging nandoon na nakahandang sumuporta kay Abu Bakar, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So, that's why itong si Abu Bakar ay palagi itong kasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa digmaan. Okay? Alhamdulillah. So, palagi itong nagbibigay suporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, walang gusto, sabi nga ni Ali radhiyallahu, wala, natatakot kaming magbigay ng suporta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time ng digmaan. Kasi nga naman, baka mapabayaan, natatakot sila, napabayaan nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wala. Kaya sabi ni Ali, muli, inulit ko, isang khutbah pa rin na sinabi niya, sinong pinakamatapang
Nung nakaraan, sinabi ko yan. Ngayon na naman, meron na naman. Kinutba niya uli sino pinakamatapang na tao. Sabi niya, ikaw. Sabi ng mga meron kong minin. Yes, sabi niya, unulit niya. Kapag ako'y nakikipagbaras, mabaras ha. Hindi nila ako nagagafi. Minin, matapang siya because of, by the will of Allah, bi'ang nila. Pero sabi niya, alam niyo ba, ang pinakamatapang ay si Abu Bakar. Once again, sabi niya, nung kami makapagdigmaan sa Badar, wala isa man sa amin ang gustong magbigay protection kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga takot sila, baka managot sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tanging bukod si Abu Bakar, sobrang tapang niya, sabi niya, siya ang nagbigay ng protection kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everyone, siya ang tagapagbantay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Abu Bakar, no miss siya sa mga gera kapag nandun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa dito sa advisor na gustong-gusto niya si Abu Bakar, na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Like for example, alam natin bago magkaroon ng digmaan sa Badar, hindi naman digmaan ang hanap nila, kundi ang karaman ni Abu Sufyan ang kanilang nabalitaan, so dapat nila itong kuhin. Ang katwiran din nila, ang kanilang mga ari-arian nung pinalayas sila sa Makkah, kinuha ng mga Quraysh. So karapatan nilang kunin din ang kanilang arian sa mga ito. So kailangan nila ito at makakatulong sa mga kamusliman. Ngunit nakalampas sila o nakaalpas ito sila Abu Sufyan. Meaning hindi nila naabot. So dito sabi niya, nabalitaan niya ang mga Quraysh na sila'y nagplano pala dahil sa sumbong doon ni Damdam. Nagsumbong si Damdam, nag-arte kasi, may sugat-sugat. Sabi niya, nakuha yung karaban namin, sinamsam ng mga Muslim, kasama ni Muhammad, hindi naman propeta tawag nila, sallallahu. So nagras doon ang mga Quraysh, talagang ras ang pagpunta nila. At nalaman naman talaga nila na okay na, hindi nakaligtas sila sa Abu Sufyan, ba't ito nga si Abu Jahl, mayabang. So gusto niya, sabi niya, sige punta tayo doon, kahit 3 days lang, mag-enjoy tayo. So dito, nalaman din ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan, na ang mga ito ay makikipagdigmaan sa kanila. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinumbinsi niya ang kanyang mga sabi niya, ano masasabi niyo? Palagay niyo, sa kauna-una, lumaban tayo. Ang tanging sa nagsabi lamang ay si Abu Bakar. Anong sinabi ni Abu Bakar sa kanya? In-encourage niya ang mga tao kung ano ang gusto ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin natin. 300 men versus 1,000 men. Bihasang mandirigma. At ilan lang ang bihasa rito, mga ansar, at walang masyadong sandata. Alam namin, hindi naman digmaan ang kanilang punta, kundi harangin lang ang karaman. That's why hindi sila preparado sa bagay nito. So, si Abu Bakar immediately, na sinabi niya kung ano ang gusto ng sugo, sundin natin. That's why, kapag sinabi ni Abu Bakar, nakikinig si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, in this situation, bago dumating ang mga Quraysh, gumawa sila ng important scouting. Delikado rin ito. Sinong kasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ginawa na ito? Abu Bakar. Radalan, nag-scout sila. Sila yung naging nagsagawa ng espiya kung nasaan ang mga Quraysh. And then nakita nila ang isang Arab man, matanda ito, no? Tinanong ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga sundalo ng Quraysh. Sabi niya, may balita ka ba doon sa mga sundalo ng Quraysh? At mayroon ka rin balita ba sa mga tao ni Muhammad? Tinanong niya rin sa kanya. So sabi ng matanda, okay, sasagutin ko kayo, sabihin niyo lang kung saan muna kayo galing. Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, sasagutin ka namin kung sasabihin mo kung anong alam mo sa dalawa. Tapos sasabihin namin kung saan kami galing. Okay, isa big deal, sabi ng matanda, nakikipag-deal ka pa, negotiate, sabi niya. Okay, narinig ko na ang mga Quraysh ay lumalis sa araw na ito, at kung ito'y totoo, yung narinig ko, sa araw na ito ay nandoon na sila, meaning in Badar. Sa araw na ito ay nandoon na sila. Okay? Alam niyo noon, kahit walang telepono, mabibilis ang mga pasang-pasang mga balita. Ganyan ang mga pinaka-telepono noon. Kapag may narinig, ibabalita, lumilipat. That's why, kaya alam nito kahit na patapon sa mga taong disyerto, nakakarating ang mga balita sa kanila. So sabi niya, kung ang balita ay totoo, umalis silang ganitong araw sa Makkah, nandun na sila sa lugar na yun. At yung kay Muhammad, sabi niya, sallallahu alaihi wasallam, kung totoo na umalis sila sa ganitong araw, nandoon na rin sila. So sabi ng matanda. So sabi ng matanda, ngayon, sabi niya, sinabi ko na kung ano ang balitang narinig ko, sabihin mo naman kung saan kayo nanggaling. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kami ay galing sa tubig. So hindi sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka makasalubong niya rin ng Quraysh
mapaghandaan sila ng mga Quraysh at hindi siya nagsinungaling. Galing kami sa tubig. Kaya sabi ng tao, ano kaya tubig to? Tubig ng Iraq, sabi niya. Totoo naman, tayo ba'y galing sa tubig? Yung ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung similya, yun ang inibig niya sabihin, kami ay galing sa tubig. Then, umalis na sila, kakati-kati yung matanda, nadali yung matanda. So, sabi niya, tubig ba ito ng Iraq? Ang sinasabi niya. So, yun ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang scouting, nandoon na yung mga Quraysh. Malapit na sila, almost magkalapit lang sila, nandoon na sila pareho sa lugar na iyon. And then, nung sila ay makipagdigmaan na sila doon. Ito sinasabi kong walang gustong magbigay protection kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban kay Abu Bakar. Meaning, mayroon dyan tent doon, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nandun sa loob, minsan lalabas siya, titignan sitwasyon, tapos magko-command siya kung anong dapat gawin. Ang tangi si Abu Bakar ang nakatabi sa kanya at nakalabas ang kanyang espada sa sinumang lalapit sa kanya. So, at the time na nagkaroon na ng pagkikipagdigma ang bawat isa, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay lumusong. Pero bago lumusong, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin doon sa tent, nagduduwa siya. Humihiling siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Allah, sabi niya, ibigay mo sa amin yung pangako mo. Meaning, malupig namin ang mga musyrik na ito. Inuulit yun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, kung pababayaan mo ang mga alipin mo, mapinsala, hindi ka nasasambahin dito, Ya Allah. Parang kinuha. Huwag mo ngayang mabuhay ang mga tao mananampal sa mundong ito. Nung naluludlatayin, kapag mayroon nasasambang masama sa inyo, aakayin pa ang mga tao para ilayo sa inyo. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, kung pababayaan mo na ang mga Muslim ay magapi sa digmaang ito, mamatay, meaning, wala nang sasamba sa iyo. Ya Allah, ibigay mo sa amin ang iyong pangako. At nahulog yung kanyang, ano ba tinatawag doon, yung robe niya yun, nahulog ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang shoulder, no? So, yung robe. So, binalik ito ni Abu Bakar, sabi niya, inakap ni Abu Bakar, sabi niya, Ya Rasulullah, sapat na yan, sabi niya, tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa naman, narration, hindi ganon. Inawakan ng Abu Bakar dahil ang kanyang kamay, sabi niya, Ya Rasulullah, that is enough. Tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, bumagsak doon, ang isang ayah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, in tastagithuna rabbakum, and then fastajaba lakum. Alalahanin, sabi niya, nung humanap ka o humingi ka ng tulong sa iyong Panginoon at tinugon kita, sinagot kita. That's why, sabi niya, dahil nandun si Abu Bakar, Ya Abu Bakar, Abshir, sabi niya, rejoice, tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating si Jibril alayhisalam, hawak niya ang rey ng kanyang kabayo. That's why sa Badar, maraming anghel na nakipagdigmaan doon na hindi nakikita ng mga Quraysh at nakikita ng mga Muslim. Hindi naman sila ang tumataga sa mga Quraysh. Pero bakit natatanggal yung mga lieg na napuputol, namamatay? Yun ang palatandaan na mga malaika ang kalaban ng mga Quraysh doon sa panahon na iyon. Allahu Akbar. At dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa paghingi niya tulong, isa rin dito na gumawa siya ng akbang. Sumalakay siya, lumusob siya. Kung saan siya, doon siya si Abu Bakar. Kung dito yung Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa harapan niya si Abu Bakar. Kung dito si Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa harapan niya si Abu Bakar. Hindi siya umaalis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil yun ang kanyang trabaho. That's why in every war, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nandoon, ay nandoon si Abu Bakar. Dahil ang kanyang role ay suportahan, depensahan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So dito ay maraming tumulong na mga malaika, almost 2,000 angels na nakakabayo ang mga ito, na silang lumaban sa mga Quraysh. Ano ba naman ang panama mo? Hindi mo man nakikita ang mga kaaway. Wala. 1,000 lang yung Quraysh kung parami pa ng parami ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Anghel Jibril alayhisalam nga lang, sapat na doon si Anghel Jibril alayhisalam. Okay? Alhamdulillah. So dito, yan ang role ni Abu Bakar. At yan naman ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar. Ang tanging na pagkakatiwalaan niya na siya ang magbantay every battle. Okay? Now, dako naman tayo na magkaroon sila ng masakop na nila, matalo nila ang mga Quraysh, nagkaroon sila ng prison of war. As para sa inyo, 70 or more, 70 na prison of war.
So sa prison of war, makikita natin dito, humingi na naman ng payo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong payo? Patungkol sa mga kanilang mga bihag, kung ano ang dapat nilang gawin sa mga bihag na ito. So sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, actually dito si Abdurrahman, ang kanyang anak, kaaway niya, Abdurrahman. Yung sinabi ko noon, after the peace treaty of Hudaybiyah, nag-embrace sa iba, nag-embrace ito ng after Battle of Badr. Alam niyo ba noon, sabi ni Abdurrahman, ang kanyang anak na lalaki Abu Bakar, nakita kita noon, sabi niya, aking naman, nag-Muslim na. Sa Battle of Badr, kaya lang umalis ako, sabi niya, ayaw kong magtago tayo. Kung nakita kita sa habi ni Abu Bakar, hindi kita lalayuan. Walang saysay ang buhay mo, bagamat aking kitang anak, hindi ka Muslim noon, wala kang saysay sa akin. Kung nakita kita, hindi kita lulubayan. Allahu Akbar. Anak niyang mismo, dahil kaaway siya, kalaban siya ni Abu Bakar, hindi kita lulubayan. Kung nakita lamang kita, ngunit hindi kita nakita, pero ito kasing anak, umiwas siya kay Abu Bakar. Okay? So, humingi dito sa mga prisoner ng payo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, ano maibibigay niyong payo sa akin? So, sabi ni dalawang ulat ito, Abu Bakar, sa isang ulat, sila yung kamag-anak, sila yung ating mga angkan, malay mo sila gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palayain mo sila. In another narrative, sila yung ating mga angkan, sila yung ating mga tribo, kumuha na lang tayo ng ransom, mapapakinabangan ng Muslim, tapos palayaan mo sila, baka sila ay gabayan something ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then si Umar bin Al-Khattab, sabi niya, hindi ako sang-ayon dyan. Ang sabi niya, bakit hindi natin kitilan ng mga buhay ang nagtaboy sa atin at kumakalaban sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi sila kitilan ng buhay? Sinong pinili ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya Abu Bakar. Kaya Abu Bakar. Every time sabi ko, kahit pag may opinion, actually si Abdullah ibn Rawaha, nagbigay din siya ng opinion si Rawaha dito. Abdullah ibn Rawaha. Ano sabi niya? O sugo ng Allah, maghanap tayo ng lambak, gumawa tayo ng apoy, sunugin ang mga lahat ng yan. Pero pinili niya kay Abu Bakar. Pero alam niyo ba, nabagsakan sila ng aya na umihiyak sila dahil nagkamali sila. Pero ano mo naman, tingnan niyo ha, nagkamali pero choice niya pa rin yung kay Abu Bakar. Bagamat mali, pinabayaan ng Subhanahu. Let it be. Nangyari na, let it be. Anong mali doon? Mahina pa kayo, meaning, hindi pa kayo dapat magpalaya. Napakahina pa ninyo para kumuha ng ransom at magpalaya. Meaning, dapat pagmarakas na kayo. Dapat pinagpapatay yun. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya kayo, ba't pagpapatayin yun dahil mahihila pa kayo? Para lalo kayong katakutan. So, dahil nangyari na, pinabayaan naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, minsan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso ay ginagawa niyang malambot, no? Tulad ng gatas. Minsan naman ang Allah subhanahu wa ta'ala ginagawa niyang puso na matigas pa sa bato. Ikaw, sabi niya, Abu Bakar, ang kahalintulad mo ay si Isa alayhi salam. Ano sabi ni Isa on the day of resurrection? In tu'iddabahum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kung paparusahan niyo sila, o aking Panginoon, sila iyong alipin. Ngunit kung patatawarin mo sila, katotohanan, ikaw ang kataas-taasan, ikaw ang pinakamahal. Meaning, kung patatawarin mo sila, ganun din si Abu Bakar, patawarin mo sila, palayain mo sila. Baka someday mag-embrace sila, buksan sila puso ng Subhanahu. That's why sabi niya, Abu Bakar, katulad mo si Isa. Ikaw, sabi niya, Umar, katulad mo si Nuh alayhi salam. Katulad mo si Nuh alayhi salam na sabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Nuh rabbi la tadar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Sabi ng Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Nuh noon alayhi salam, ya Allah, huwag kang mag-iwan ng isa mang hindi mananampalataya sa kalupaan. Allahu Akbar. Di ba pinalubong ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala siyang tinira. Dininig ang dua ng ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang dua ni Nuh alayhi salam. Every prophet, every sugo, may dua silang special sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kay Noah. Walang tinira ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang kanyang dua. Na hindi tatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lang hindi niya piniling. Ihilingin niya pa lamang sa kabilang buhay na iligtas lahat ang tagusunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi yan tatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pag ginamit yung sa kanya sa dunya, gagamitin ko pa lang, sabi niya,
sa kabilang buhay, hihilingin ko lahat. Ang lahat ng tagasunod ng aking ummah ay hihilingin ko, iligtas silang lahat. Kahit na sa impyerno po, ihahon silang lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang pagkaiba ni Umar bin Al-Khattab at si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Si Umar bin Al-Khattab may katigasan ng puso. At si Abu Bakar, mahabagin ito maawain. Pero bakit pinili siya ni Abu Bakar mamuno, no? Kasi sabi ni Abu Bakar, pag namuno yan, lalambot ang kanyang puso. Hindi pwedeng mamuno ang matigas na puso. Kaya lalambot siya. Totoo naman yun. Pinili siya, na-point siya ni Abu Bakar na siya magkalipa after that. Pero alam niya, lalambot siya dahil alam niya may tatakutin din si Umar. Hindi pwedeng mamuno ang matigas, masyadong maangas, matapang. Hindi, lalambot siya, sabi niya pag siya mamuno. So lumambot naman talaga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So dito makita natin ang kanilang kaibahan. Mapagkumbaba at isang matapang, matigas ang loob. Sabi niya, minsan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso ginagawa niya malambot tulad ng gatas. Ang iba naman, ginagawa niya ang kanilang puso na matigas pa sa bato. Okay, now in another battle in Uhud, anong trabaho ni Abu Bakar? Bantayan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito nagkaroon ng battle sa Uhud. Alam natin, nakipagsagupa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim, nagwagi sila. Kaya lamang umalis ang mga archer sa pwesto nila, nakaikot sila Khalid ibn Walid, doon sa likod, napasukan sila. Dito maraming napinsala ng mga Muslim. Of course, dahil panatag ng mga Muslim, medyo nakahiwalay si Abu Bakar, pero pinilit pa rin ni Abu Bakar, nung makita ang mga kasamaan ni Khalid ibn Walid, sinimikapan niyang bumalik sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at siya ang kauna-una ang taong dumipensa para patayin ni Khalid ibn Walid ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ang unang katao na dumipensa at unti-unting tinulungan si Abu Bakar hanggang sa mailigtas nila pataas paakyat ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya pa rin ang una. Nang makita niya, takbo agad siya sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam para depensaan niya. Iyan kasi ang kanyang trabaho. Allahu Akbar. So nung makaakyat na sila sa taas, umatras ang mga Quraysh dahil walang laban. Alam mo naman, paglabanan sa taas ka, sa ibaba ka, wala kang laban. So umatras pa samantala ang mga Quraysh. Dito makikita ninyo ang mga tatlong taong ito na kilalang kilala dito ng mga Quraysh na sila ang may pinakamatayog na kalagayan. Dahil mismo dito si Abu Sufyan, sinabi niya, buhay pa ba si Muhammad? Buhay pa ba si Muhammad? 3 times. Walang sumasagot. Huwag kang sasagot. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then after that, Abu Bakar, buhay pa ba? Sabi niya si Abu Bakar. Tinawag itong Abu Bakar. Okay? Buhay pa ba si Abu Bakar? Sabi niya, o anak ni Kuhafa. 3 times also. Walang sumasagot. Si Umar, buhay pa ba si Umar? Walang sumasagot. Kung ganun, patay na sila. Umalis sa mga Quraysh, makikita mo, alam nila ang mga taong matataas at kilalang kilala, alam nila ang mga taong ito na sila ang may pinakamataas na kung saan sa kanilang samahan o reliyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niya ni Abu Sufyan, number 1 the Prophet sallallahu alaihi wasallam, number 2 Abu Bakar, number 3 Umar bin Al-Khattab. Sa tagal ng panahon, hawak pa rin nila ang paniniwalang yan. Sila talaga ang the best na tao sa pananampalatayang Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So makikita natin, pinatunayan ni Abu Sufyan na ang mga taong ito ay mayroong matataas na antas pagdating sa sitwasyon ng mga Muslim noon. Sino ang una? Ito ay si Abu Bakar. Maging advice, maging proteksyon, maging kayamanan, maging ano pa man, blessing ang si Abu Bakar kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat tinutulungan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Alhamdulillah. So ganoon din, itong si Abu Bakar, noong makaalis na ang mga Quraysh, iniisip ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, baka bumelta sila sa Madina at ubusin ang mga tao roon, mga babae. That's why nagyaya na naman itong si Prophet sallallahu alaihi wasallam na mag-scout. Kahit sugatan sila, kahit mahina sila, pagkasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan dapat natin sila subaybayan, baka bumalik sa Madina, immediately si Abu Bakar na naman ang nag-claim na dapat silang sundin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ginawa nila yon at napansin nila
na ang mga Quraysh ay tuloy-tuloy na sa kanilang pag-uwi sa kanilang kalupaan. Allahu Akbar, kahit na mahinang-mahina sila, alam mo naman si Abu Bakar, nakaraan, sinabi natin, almost mamatay na siya, wala man siyang pakialam sa kanya sarili. Ang mahalaga sa kanya, kumusta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa ganitong sitwasyon, yayayain, buhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, malakas. Alam natin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon siya ng mga sugat sa uhod. Bakit? Napabayaan siya ni Abu Bakar because sa kakahanap niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa dami ng nagdaan, sa kadepensa niya, hindi niya na natitignan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil marami sasalakay sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dumidepensa siya, hindi niya na napansin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala na siya sa kanyang likod. That's why natamaan ang kanyang helmet, pumasok ang ring ng helmet, nagkasugat siya sa mukha. So alhamdulillah, napabayaan niya dahil nga mas inasikaso niya yung maraming gustong pumatay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ganun niyang hindi nabantayan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung makita niya ang walang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumakbo pa rin siya para hanapin niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya naman talaga nakita niya na talaga may mga sugat na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So sa sitwasyon ito, alhamdulillah, makikita natin talaga ang mga the best na tao after Abu Bakar ay si Umar bin Al-Khattab. That's why naman maging kalipa. Sinunod naman ni Abu Bakar ang isang the best na tao pagkatapos niya ay si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okay? Alhamdulillah. So now, mga brother ko sa pananampalataya, nang nakaraan makikita natin ang protection ni Abu Bakar kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sinabi natin nung sa yung sila papunta sa, I think this is a tour, no? This is a tour. This is yung ng tour, no? Nasa loob sila. Okay. So, dito sabi ni Abu Bakar, Ya Rasulullah, kapag tumingin sila sa ilalim ng ating mga paa, sa ilalim ng kanilang mga paa, makikita tayo. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ang ala ay kasama natin. Bakit nag-aalala ba si Abu Bakar? Natatakot ba siya? Hindi. Ang kanyang pinangangabahan ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang halaga sa kanyang buhay niya. Pinangangamba niya, baka ang suko na nalasmantala ay mapinsala nila. That's why nangangamba siya, hindi sa kanyang buhay. Protection na protection niya. At alam natin sa yung kibla yan, ang kasaysayan yung paa niya, natuklaw, tama? Natuklaw dahil may butas. Dahil siyang nilagay niya ang paa niya. So, paano natatakot si Abu Bakar? Hindi ang pinangangalaga niya, pinangatakutan niya, pinangangamba niya, baka ang sugo ng samantala, siya mapisala. So, pinasok niya rin sa butas ang kanyang paa, di ba? Doon natuklaw siya at ginamot siya ng Prophet sa kanyang laway at buhangin at nagduwa siya sa samantala. Ganon ang natatakutan ni Abu Bakar. Pinoproteksyonan niya ang mahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even na sila nung maglakad sa Makkah. Makikita niyo, yes, may kasama sila para magatid doon. Makikita niyo si Abu Bakar, pupunta sa harap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pupunta sa likod, pupunta sa harap, pupunta sa likod. Bakit niya ginagawa yon? Pinoproteksyonan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang halaga ang buhay ni Abu Bakar sa kanya. Mamatay kung mamatay. Huwag lang ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why gustong-gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong taong si Abu Bakar. Alhamdulillah. Also, ang paninindigan ni Abu Bakar sa kasunduan sa Hudaybiyah. So, mayroon din siyang paninindigan kung saan sa kasunduan sa Hudaybiyah. Di ba doon makikita natin ang kasunduan parang si Umar bin Al-Khattab hindi niya natanggap. Parang hinamak ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ba? Bakit ba? Because ang gusto ng mga Quraysh, ang pagkasundo nila, kapag mayroong Muslim na nagpunta sa Madina, ibabalik. Pero at the time na may Muslim na magpunta sa Makkah, hindi ibabalik. Parang sabi ni Umar bin Al-Khattab, Ya Rasulullah, sabi niya, hindi ba ikaw ang sugo ng Allah? Sabi niya, Naam. Sabi niya, ako sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba tayo mga Muslim, Ya Rasulullah? Sabi niya, naam, mga Muslim tayo. Hindi ba sila mga kafir ya Allah, musyrik ya Allah? Naam. Pero bakit natin ginanito ang ating kasunduan? Parang hinabak tayo ya Rasulullah. Bakit tinanggap mo yung ganun? Matigas ito ay si Umar, ayaw niya yung ganyan. So, anong sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O Umar, huwag mong ituring na ito ay panghuhumilid o ito ay isang antas na kung saan napahiya sila o napahamak sila. Sabi niya, hindi ako kasi sumusuway sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusunod ko lang kung ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then hindi matanggap, almost the Prophet ni Abu Bakar bin Al-Khattab, pumunta naman siya kay Abu Bakar. Sabi niya, Abu Bakar, hindi ba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ba si Muhammad ay sugo ng Allah? Sabi niya, oo. Hindi ba tayo mga Muslim? Sabi niya, oo. Same question eh.
Hindi ba yan mga musyrik? Sabi niya, oh, bakit natin pinabayaan? Hamakin nila tayo. Sabi niya, Umar, maniwala ka sa hindi. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi susuway sa utos ng Allah. Same question, same answer. Allahu Akbar. Sabi niya, hindi siya nagsasalita ng ganang sa kanya o nagdidesisyon pagdating sa ganyan, Umar. That's why magtiwala tayo sa desisyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At finally, itong treating of Hudaybiyah, tinawag ito ni Abu Bakar na great success. Why? Kung walang treat na Hudaybiyah, magkakaroon ba ng gera? Masasakop ba ang Makkah? Wala. Bakit? Sumira sila, di ba? Ito ang sinasabi ni Abu Bakar. Huwag nating pangunaan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ginagawa. That's why pinabayaan yun na kahit nahamak ang mga Muslim sa desisyon, pinabayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil sumunod sa subhanahu wa ta'ala, mayroon plano ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong plano? Sisira sa kasunduan ang mga Quraysh at ang planong susunod, papasukin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah. That's why the greatest success ay yung treating of Hudaybiyah. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagsakop sa Makkah. At sinabi ni Abu Bakar ito, ang greatest success sa Hudaybiyah. Bakit? Bahil bago masakop ang Makkah, marami sa labas ng Arab tribe ng Makkah ang naghihintay lang ng palatandaan. That's why alam niyo, bago nangyari yan, bumagsak ang Suratul Nasr, pagsakop sa Makkah, idadya na sulay walpat. Kapag dumating ang tulong at tagumpay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nasabi yun ng subhanahu wa ta'ala? Dahil maraming tao noon sa labas ng Arab tribes na naghihintay ng malinaw na tanda. At sabi nila, hayaan natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pasukin niya yan. Kapag yan ay nagtagumpay, Makkah yan eh. Hindi pa babayaan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sinong tama. Alam natin, sa Abraham, maraming gustong mawasa, maraming gustong sumalanta sa bagay na yan. Pero hindi pinababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil na sila nasa kalikuan. So sabi nila, paniniwala nila, hayaan natin si Muhammad. Kung siya ay magtatagumpay, pinahintulutan siya ng Panginoon ng Makkah. Doon tayo papasok ng waling alinlangan sa kanyang pananampalataya. That's why nung masakop ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Makkah, lahat ng mga outsider Arab tribes ay nagsipag-embrace na sila dahil yun ang kanilang iniintay. That's why sabi ng Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Yan ang sinasabi ng Allah kapag ang tulong ng Allah ay dumating at tagumpay. So makikita mong dagsaan na magsisipasok sa Islam ang mga tao. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. That is the reason bumagsak ang aya. And also, of course, yung aya na yan ay mamamatay na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why nung bumagsak hanggang yan, maraming umiyak sa mga sahaba ng paniniwala nila. Tapos na, kompleto na ang revelasyon. Malapit na mamatay ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makikita natin, hindi alam ito ni Umar, hindi alam ang wisdom. Talo talaga siya ni Abu Bakar. Talo talaga siya ni Abu Bakar. Hindi niya alam ang wisdom, hindi niya naintindihan. Dalawang problema dito ni Abu Bakar, ni Umar bin al-Khattab eh. Dahil anong problema niya rito? Sa treaty na ito, hindi niya nawaan ang wisdom dito. At ano pa? Hindi niya matanggap yung panghahamak na desisyon ng mga Quraysh. That's why, yan ang dalawang problema niya. Pero makita mo, si Abu Bakar, kung ano sinagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang kanya sinagot, alhamdulillah, alam nila ang wisdom. That's why sabi ni Umar, kahit kailan talaga, hindi ko yata kaya talunin itong si Abu Bakar. Kahit sa anong bagay, sa takaman, sa mga desisyon man, sa mga knowledge man, parang hindi ko kakayanin talunin ang taong ito. Okay, yan ang sabi ni Umar bin al-Khattab. Siya nagpapatunay na hindi niya rin kaya si Abu Bakar, even na sila Uthman, dahil hindi nila kaya si Abu Bakar sa anumang bagay. That's why siya ang kalugod-lugod sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito si Abdurrahman, yung nasabi ko kaninang anak. Ito yung walang halaga sa kanya kahit anak niya ito. Papatayin talaga ni Abu Bakar kung nagharap lang sila sa Badar. Isa rin dito ang mapapatunayan nyo si Abu Sufyan. Si Abu Sufyan, noong malapit ng masakop ang Makkah, alam natin nag-embrace ito bago masakop ang Makkah, kabilang siya sa mga huling muhajir dito si Abu Sufyan radhiyallahu anhu. So kinukuha niya simpati ni Abu Bakar. Instead na sagutin ito matino ni Abu Bakar, dahil galit nga dito si Abu Bakar sa mga taong ito, sabi niya, ang sino man ipinagtatanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipagtatanggol ko. Kung makita ko lang, sabi niya,
na kung saan ang isang bagay na maliit lamang tulad ng langgam ay nakikipag-away sa iyo at hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko ang langgam, sabi niya Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kung nakita ko lamang, o halimbawa, ang isang langgam na maliit ay nakakaaway mo, nakakalaban mo at hihingi ng tulong o kahit hindi hihingi ng tulong, tutulungan ko ang langgam, Abu Sufyan, para lamang labanan kayo. Ganon siya kapuot sa mga napupuot sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gustong pumatay. Itinaboy sila sa Makkah, sa mahal na kalupaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinaboy siya doon, pinalaya sila doon, sinaktan, tinorture, pinagpapatay ang mga ibang Muslim, ang iba, nakakulong, nakaposas ang mga kamusliman. That's why si Abu Bakar, ganon siya katapang. Ganon siya katapang, ganon kawalang halaga ang buhay nila. Can you imagine, langgam? Tao versus maliit na langgam, tutulungan ni Abu Bakar ang langgam, patayin si Abu Sufyan. Ganon din ang kanyang anak si Abdurrahman. Sabi niya, kung nakita naman kita sa Baitul Badar, sabi niya, hindi kita lalayuan, hindi kita lulubayan, walang halaga sa akong patayin kita dahil hindi ka Muslim. Ganon niya kahit ang mga hindi Muslim, lalo na ang kumalaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Abu Bakar. Okay? Alhamdulillah. Intabok. Ito pa ang isang dalil na kung saan hindi talaga kaya ni Umar bin Khattab ang taon nito. Intabok, alam natin, this is great battle. Marami nag-embrace, makapal na sila sa labas ng Arab tribes. Almost 30,000 silang pupunta sa Tabuk. Pero kailangan nila ang malakas na kagamitan, mga pangangailangan sa kanilang paglalakbay. Kailangan nila ang mga kabayo, masasakyan, pagkain, inumin, sandata. So dito ay pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay sila ng kawang gawa. Magbigay sila ng kawang gawa para magamit dito dahil mag-first pupuntaan. Iba-ibang bilang ng Roman dito, Tabuk, Romano, may 250,000 daw, mayroon 70, may 100. Basta at least malaki ang kalaban dito. So matagal ang digmaan dyan. So uling final battle ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nandun na naman si Abu Bakar. Okay? Isa rito, sabi niya Umar bin Khattab, ngayon, siguro naman tatalunin na kita, Abu Bakar. Tuwang-tuwa si Umar bin Khattab, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magdulit sila ng sadaka na magagamit. Sabi niya, ngayon tatalunin na kita, Abu Bakar. So dinala ni Umar bin Khattab dahil ang kanyang kayamanan, kalahating kayamanan. Rasulullah, ito ang aking para sa Allah at para sa sugo ng Allah. Bahuma, ang dami naman nito. Anong tinira mo sa iyong mga pamilya? Ang kalahati ka ng tulad na niyan. Sabi niya, kung anong binigay ko Rasulullah, ganun din sa kanila. Hinati ko. Dumating si Abu Bakar na. Sabi niya, Rasulullah, ito sa akin, para sa sugo ng Allah, kahit sa Allah subhanahu wa ta'ala. O anong iniwan mo sa iyong mga pamilya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang sugo. Sabi ni Umar, Allahu Akbar, talaga yata hindi ko kakayanin ng taong ito. Biro mo, lahat binigay. Ang iniwan na lamang sa pamilya, bala ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, sabi ni Umar, talagang ang taong ito, kahit naman walang pwedeng tumalo sa taong ito. Iniisip kong ito na ang pagkakataong talunin ko. Can you imagine? Sa kanya, binigyan niya lahat. Wala mong itinira kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun kalakas ang tawakul ni Abu Bakar. Kaya hindi nila kaya ito. Kaya karapat dapat siyang mamuno talaga. After the Prophet sallallahu alaihi wasallam, unang-una kalugod-lugod siya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, siya ay kaugaling ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong battle na ito, in Tabuk, malaking battle ito. Pero can you imagine? In this time, ginawa niyang commander-in-chief ito si Abu Bakar. Sa kanya niya ibinigay ang plan sa panahon ito. That's why makasaysay ng Tabuk Expedition, last final war nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At malaki ang bilang dito ng mga kaaway, ibinagkatiwala niya kay Abu Bakar ang pamumuno. Commander-in-chief, binigay sa kanya ang bandera ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ito. Okay, isa rin dito, yaong pag-hajj. Dapat sana ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-hajj na siya. Nasakop niya yung Makkah. 9 after Hijrah. Dapat mag-hajj ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi niya, paano kung mag-ahad, sabi niya, ay may mga umiikot sa Kaaba na nakahubad. Alam niyo ba yung mga nakahubad ng tatawag doon? Ang kanilang panata ay pag-alaala kay Adam alayhisalam. That's why nagtatawag sila ng walang saplot. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano ako, Abu Bakar, na mag-hajj kung may umiikot sa Kaaba na walang saplot?
inutos niya si Abu Bakar, pamunuan mo ang mga tao na magsagawa ng Hajj. Yun lang ang utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamunuan mo. And then na sila ay maglakad na, medyo nakalayo na ang mga taong ito, nakita nila si Ali radhiyallahu anhu. So inintay nila, sabi ni Abu Bakar, nagsalam sila, sabi niya, Ali, bakit ka narito? Pinapalit ba ako ng sugo para ikaw ang maging commander? Sabi niya, hindi. Bakit tagasunod mo rin? So nagpatuloy sila sa Makkah. Nagpunta sila doon, nagsagawa ng Hajj, at pagkatapos nagturo si Abu Bakar kung paano ang Hajj. At dito, nagsimulang magsalita si Ali radhiyallahu anhu. Meron pala siyang misyon. Wala sinabi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakar ang magbawal sa mga musyrik na magtawag pa next year o pumasok pa sa Makkah next year o kaya magtawag ng walang saplot. Walang ganun utos kay Abu Bakar. Pamunuhan niya lamang ang mag-Hajj at turuan niya yung mga mag-Hajj. So nang magbigay ng sermon si Abu Bakar, pagkatapos niya, nagbigay din si Ali radhiyallahu anhu. Ito na ang kanyang announcement na bakit siya sumunod. Sabi niya, walang papasok sa paraiso. Pagkatapos si Abu Bakar radhiyallahu anhu, walang papasok sa paraiso maliban ang mga Muslim. Malinaw. Walang papasok sa paraiso maliban sa mga Muslim. At sa susunod na Hajj, wala nang pwedeng magtawab ng nakahubad. Bawal na ang magtawab ng nakahubad. At ito'y kasunduan na mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And the last, hindi na pinapahintulot ang mga hindi Muslim na magsagawa ng tawab sa Makkah in next year. Wala nang magtatawab maliban lamang sa mga Muslim at mananatili ito magpakailanpaman hanggat mayroong tao. Kung mayroon mang kasunduan, ay dapat nilang tukdin na huwag silang magtawag dito na hindi Muslim, hindi nakauban, kahit Muslim, ba't walang nakauban. Ito'y kasunduan mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at bawal na forever ang magtawag sa Makkah na hindi Muslim. Kaya hanggang ngayon, bawal pumasok doon ang mga hindi Muslim. Yun ang naging trabaho ni Ali radhiyallahu anhu kung bakit siya sumunod, na hindi naman trabaho yun ni Abu Bakar. At least tumulong pa si Abu Bakar doon. Nag-ipon siya ng grupo niya para supportan si Ali sa kanyang gusto. Kung sakaling mayroong magreklamo, sumalakay sa kanila na mga nagtatawag doon, nakahanda na sila Abu Bakar. Gano'n sila nagkakaintindihan noon eh. Walang pride, walang inggit, nagtutulungan, nagdadamayan para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita natin dito ang buhay ni Abu Bakar. Kapag sinseridad ng mga opinyon, siya ang dinadampot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinipili niya, miningon sa kanya. Kapag mga crucial na kalagayan, si Abu Bakar ang kanyang sinasama. Napakita natin, naglakbay si Prophet sallallahu alaihi wasallam, at least instead na malis na si Abu Bakar, sabi niya, huwag ka munang malis. Maghintay ka, baka bigyan kang kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, crucial yun. Naalis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin, pinapatay siya. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nandun si Ali radhiyallahu anhu, pero hindi niya sinama. Si Abu Bakar ang gusto niyang maging kanyang mga tagapagdepensa. Siya ang kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sincere advice, crucial situation, palaging si Abu Bakar ang kanyang kasama. That's why sa digmaan nandun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nawawala si Abu Bakar sa siping ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mawala man sa kapaitulan ng Subhanahu dahil sa pagtatanggol niya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam doon sa Mount Uhud, dahil sa tinarget nila Khalid, so siya ang humarap. So siyempre, dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, marami sila, at una na si Abu Bakar, nag-iisa, hanggang sa finally, dumarami kasama ni Abu Bakar, hindi niya napansin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nawala sa kanyang likod. So hindi natin masisisi dahil gusto niyang iligtas ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ikamatay niya, isa lang siya humarap kila Khalid ibn Walid na nakakabayo, pero siya ang unang-unang sinuportahan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And finally, bago tayo dumako sa pagiging kalipa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, si Abu Bakar ay inappoint ito na maging kalipa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but not indirectly. Kasi allowed naman mag-appoint ng kalifa. Allowed nga i-appoint mong kalifa sarili mo eh. Sino gumawa nung sarili mo i-appoint mong kalifa? O Amir? Abdullah ibn Zubair. In-appoint niya sarili niya sa Makkah na siya mamuno. Kahit magulo na nun. Ha? Okay, so pwede pa rin yun dahil wala namang kumontra sa haba sa kanya nun eh. Kung di lang pwede, kukontra siya. Diba? So, dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago siya mamatay, in-appoint niya si Abu Bakar, but not directly. Hindi direct siya. Pero sabi niya,
Kung ako papipiliin nyo na mamuno pagkatapos ko, pipiliin ko si Abu Bakar. Yun na yun eh. Kung ako'y papipiliin nyo, kaya lamang binibigyan ko kayo ng choice na mamili. Ayun na yun eh. Hindi naman mahina ang mga ulo, makitid ang ulo ng mga sahaba. Alam na nila yun, na si Prophet sallallahu alaihi wasallam gusto niya mamuno after niya si Abu Bakar. Kaya sabi niya, kung ako'y papipiliin niyo pagkatapos ko, gusto kong mamuno si Abu Bakar. Pero, dahil hindi ganun Prophet sallallahu alaihi wasallam, para hindi masaktan ng mga Muslim, binibigyan ko kayong pagkakataon na pumili kayo na gusto niyong mamuno. Sabi niya, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam mo naman natin, na pinili nila si Abu Bakar, bagamat ang mga tao sa Madina nagpaplano na ibang mamuno pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi nila alam yun eh. Ang mga sahaba nakakaalam nun. So that's why, nung malaman nila ng mga tao sa Madina na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam gusto si Abu Bakar, nanahimik sila at nagbigay na sila ng pledge sa kanya. At dito na lumitaw na yung mga tinatawag na Shia. Okay, tinatawag na Shia because ang gusto nila si Ali. So nagagalit sila noon, wala si Ali nung mag-pledge. Dapat ipinaalam muna kay Ali. Dahil ay marami na dito ang nagagalit dahil hindi alam ni Ali. Dahil si Ali, katwiran nila, mas gusto niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Ali. Hindi kayo makakaligtas sa paraiso, mayroon ganun silang mga weight na ginagamit sa salita. Hindi ko alam kung saan dinampot, na kung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay tilagang puno, na ugat at puno at ang mga dahon nito ay tinabaga si Ali at hindi ka makapasok ng paraiso kundi si Ali ang susundin mo. So marami na silang inilabas ng mga kalokohang mga pabor sa kanila. That's why galit na galit sila na gawing khalifa itong si Abu Bakar. Okay? Wala pa naman siya noon pero nilitaw na yan. Noon sa bahon pa. Hindi pa siya sa bahon pa. Later pinalitan niya siya. Noon ang grupo niya sa bahon lang. Sila ang kumukontra sa, parang ginawa nilang politics ang relihiyon noon. Gusto na si Ali. Pero alam niyo ba na si Ali mismo ang nag-testify na magkita sila ng Abu Bakar? Alam naman natin, si Ali matapang din. Medyo tameme si Abu Bakar, lumitaw si Ali. Buong pagkakalam ni Abu Bakar, baka magalit si Ali. Alam niyo bang ginawa ni Ali? Lumapit siya kay Abu Bakar dahil sabi niya, ibinibigay ko ang kamay ko sa inyo. Una sinabi niya pa bakit mo hindi mo kinintay? Para naman sa gano'n sabi niya, alam ko. So, alam natin, tameme si Abu Bakar, hindi niya inaasahan talaga baka magalit si Ali dahil pero ano sabi niya? Di tayo saan ako para maibigay ko ang pledge ko. So, binigay ni Abu Bakar, ni Ali ang kanyang kamay kay Abu Bakar. Buong tuwa ni Abu Bakar, akala niya magagalit si Ali at sinabi niya Ali, hindi ba ikaw ang gusto ng propeta mo, ng sugo ng Allah? Tapos may karapat dapat ka dyan, Abu Bakar. Hinihiling ko lang naman hintayin mo ko para nakita ng taong nag-pledge sana ko sa niya. Pero dahil sa wala ko, ngayon ibinibigay ko ang kamay ko sa iyo na ikaw ang mamumuno pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dinidinay pa yun ng mga Shia ngayon Siya na mismo nagpatunay na dapat si Abu Bakar ang talagang mamuno pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, ang mga Shia ang nagpapatay kay Ali radhiyallahu anhu. Sila ang nagpapatay kay Ali radhiyallahu anhu at sa kanyang mga anak. Sila ang nagtaksil kay Ali radhiyallahu anhu at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Shia. Na kung saan respeto at sambahin na o sinasamba na, pero sila ang dahilan kung bakit sila nawasak ang magpamilya niya, ang mga Shia. Okay? Alhamdulillah, sa susunod, dadakuhan natin ang susunod na kasaysayan ni Abu Bakar, insyaAllah. Wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah